Sister Lina, tafadhali. Ito po yung pagiging katamtaman, pagiging moderate o pagiging balanse, iwasan ang pag-israf, pagpapanatili sa lahat ng gawain na hindi sobra at yun lang po. Hindi sobra. Opo. Jazakillah khairan. Nadar? Sino pa? Tama yung sinabi ni sister. Ano pang nakuha ninyo? Sa linguistic? Doon tayo sa aya, no? Inshallah. So, waqsid fi mashyik waghdub min sautik. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, diyan, sa aya na yan, no? Na nakikita ninyo, ay, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in Filipino, translate muna natin. So, ang sabi niya, magmarahan ka sa paglakad mo at magbaba ka ng tinig mo. Ano ang connection niya sa iktisad? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, magmarahan ka sa paglakad mo at magbaba ka ng tinig mo. Doon naman sa hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sinabi niya doon ay hindi, ang sabi sa hadith, ma'ala maniktasada. Hindi maghihirap ang sinumang naging katamtaman sa paggastos. Tingnan niyo ang economics, lahat ay nasa Islam lahat. Allahu Akbar. So, dito, direktang iniugnay ang salitang iktisad sa katamtaman sa pag-iwas sa kahirapan. Pero sa aya, malinaw po ba na waqsid fi masyika waghdud min sautik? No? Bahagi ito ng mga tagubilin ni Luqman sa kanyang anak na nagtuturo ng katamtaman sa paglalakad at pagbaba ng tinig. Ano ibig niya sabihin niyan? Ang ibig sabihin po niyan ay umiwas sa labis at kulang, maging balanse sa asal. So ang question here ay, anong connection ng waqsid fi mashyika waghdud min sautik? Yung aya na yan, anong connection niya sa iktisad lugatan, sa iktisad definition niya sa wikang Arabi? Anong connection niya? Ano meron sa kanila? Tafadhalu. Anong ugnayan nila anong ugnayan sa kahulugan ng ekonomiya sa wika? Yung waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Yung aya na yan. Okay na yan, malinaw yung ma'ala maniktasada. Malinaw yun ng hadith, no? Hindi maghihirap ang sinumang naging katamtaman sa paggastos. Dito po ay pinapakita na direktang iniugnay ang salitang iktisad. Katamtaman, balansi sa pag-iwas sa kahirapan. Katamtaman, no? O balansi, bayna kausain, sa pag-iwas sa kahirapan. So ang tanong dito ay kaugnayan. Anong ugnayan ng sa kahulugan ng ekonomiya sa wika o economics sa wika dito sa aya na ito? Tafadhalu. Pati yung hadith, isali na ninyo. Bismillah. Wadih ba or balikan pa natin? Balikan natin? Nagbabudget para hindi mahirapan at hindi masobra ang gastos. Opo. Okay, sa hadith yan. Sa hadith, opo. Tama po, Sister Johaini. Sa hadith, ang connection niya sa lingwahe, no, ang ugnayan niya sa kahulugan ng ekonomiya sa wika, sa hadith natin ay mag-budget para hindi ka mahirapan at hindi masobra ang gastos. Tama po, tama po. Ibig sabihin, katamtaman sa pamamahala ng pera at paggastos. Tama po ba, ya ikhwani wa akhawati? Yun ang khulasatul kalam na sinabi ni Sister Juhaini, mag-budget para sa hindi ka mahirapan at hindi masobra ang gastos. Tama, miya. It means katamtaman sa hadith ng Rasulullah SAW, katamtaman sa pamamahala ng pera at paggastos. So, gusto ko yun sa
sa Quran. Ano ang ugnayan niya sa Quran sa ekonomiya? So, ekonomiya sa wika, linguistic definition. Anong naintindihan niyo kung sa Quran tayo? Kasi ang layo ng ibig niya sabihin sa وهو الاعتدال في السلوك كله. قال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك. Okay, continue tayo. Barakallahu fikum. So, ang ugnayan po niya sa Quran, yung kahulugan ng ekonomiya sa wika ay sa linguistic definition mula sa salitang Arabi na al-qasad na nangahulugan, katamtaman o pagiging balansi sa lahat ng gawain. Paano kayang pagiging balansi sa lahat ng gawain? Magbigay daw kayo sa akin. Bismillah. Balansi sa lahat ng gawain. Isa lang. Yes, Sister Princess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sheikh, wabarakatuh. sa ano po, sa pagbabudget, yan yung isang ng example po, sa pagbabudget. Balance. Opo. Masya Allah. So, balanse. So, yun yung sa aya din. Jazakallah khairan, jazakillah khairan. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Pero, hindi po direkta. Kukunin natin mamaya yan. So, dito po, ang sabi ni sister ay paggamit ng iktisad sa praktikal na buhay. No? Sa pagbabudget, praktikal na buhay. Paano paggamitin yung iktisad, yung ekonomiya? Siyempre, of course, sa praktikal na buhay mo, sa pang-araw-araw mo na ginagawa. So, ano po yung aspetong pang-ekonomiya dito sa Quran at sa hadis na ito? Pagtuloy tayo, no? Dito po, ang aspeto ng pang-ekonomiya dito sa Quran, sa talata sa Quran na ito at sa hadis ng Rasulullah SAW, kung kailangan ang katamtaman sa kilos at salita, mas mahalaga ito sa paggamit ng pera at yaman. So, sa talata, nagbibigay ng pangkalahatang tuntunin ng balansi sa ugali at pamumuhay. Hindi lang sa balansi sa pamumuhay, kundi pati sa ugali. Allahu Akbar. No? Sa hadis naman, nagbibigay ng tiyak na aplikasyon sa larangan ng pananalapi na ang moderation sa paggastos ay nagdudulot ng financial stability. Allahu Akbar. Ganda talaga ng economics, no? Okay. So, in khulasatul kalam po, magkaugnay ang talata na aya, yung waqsid fi mashyika waghdud min sautik, no? At hadis na ma'ala maniktasada sa pagtuturo ng moderation o katamtaman na siya ring ugat ng kahulugan ng ekonomiya sa wika. Wika muna tayo, wika. Yung ekonomiya sa wika. Mamaya lang istilah. Sa Quran po, balansi sa kilos at salita. Sa hadith, balansi sa paggastos. I-take note ninyo. Sa Quran, balansi sa kilos at salita. Kilos mo, asal mo, at sa salita mo. At saka sa pamumuhay mo also. So dito sa hadis aidan, balansi sa paggastos. So ang makukuha natin na aral dito? Ang makukuha po natin na aral dito ay ang pagiging katamtaman ay susi para sa maayos na kabuhayan at panatiling malayo sa kahirapan. Paano tayo hindi maghirap? Tafaddalo. Na, solve nyo. Economist na kayo ngayon. Paano hindi tayo maghirap? Anong solusyon? Okay, mamaya. Parang tahimik ngayon ah. Bakit kaya? Okay. Sister Laila, bismillah. Okay, Sister Laila. Yes po, Doc. Base po dun sa naintindihan ko po sa diniscuss mo lang ngayon, Doc, is para siyang guide sa atin kung paano mamuhay ng tama. Of course, base sa Islam and sa Quran, like for example, yung tamang pag-budget and wag masyadong magmalabis sa mga expenses, in which yan ang mga common na nagiging problem kung bakit bumabagsak ang, let's say for example, hindi lang sa ekonomiya, kundi
each and every one po sa atin, like for example, kahit na ito na-observe ko lang sa iba ha, when you say kalabisan na pag-spend ng money, in which, 'di ba, sa Islam hindi yan. May logic din siya in the real setup or practical world, in which yan ang kadalasan na mali na nangyayari sa iba kasi kahit na hindi naman nila kailangan, or let's say marami nga silang pera pero hindi naman sila marunong na tawag nito, magtipid, or yung gastos ng gastos kahit hindi naman kinakailangan. Later on, sila din yung nagsasuffer kasi of course nawawala na sila sa budget and they need to kumbaga cope up. Siguro example niyan is the credit card. Yung 'di ba, yung credit card na utang ng utang, swipe ng swipe, luho ng luho, and then at the end of the day, babayaran at babayaran pa rin yan after few months, 'di ba? So kapag hindi ka naman makapagbayad, of course penalty, interest agad. So diyan nawawala sila sa budget. So yan po yung parang example on our individual or day-to-day life po natin. شكرا جزيلا جزاك الله خيرا بارك الله فيك سيستر ليلى ما شاء الله جميل أحسنتي إن شاء الله great. Okay, tuloy tayo. Barakallahu fikum. Okay.